Isipin na lang, gigising ka isang ordinaryong umaga. Sa labas ng bintana, naririnig mo ang karaniwang ingay ng syudad at sa tasa mo, umuusok ang kape. Binuksan mo ang balita at biglang hindi na ang dating mundo ang sasalubong sa'yo. Sa screen, hindi kung ano-anong politika o economic forecast ang makikita mo. Sa screen, isang headline na magpapabago sa lahat. Kumpirmado ng mga siyentista ng CERN, mayroong higher intelligence na lumikha sa universo. Hindi ito biro. Hindi ito teorya lang. Ito ay isang siyentipikong katotohanan. Ano na ngayon? Ano ang mararamdaman mo sa oras na yon? Tuwa, takot, pagkalito? Sa video na ito, gagawin natin ang pinakamalaking thought experiment sa kasaysayan. Aalamin natin kung ano ang mangyayari sa sangkatauhan kung ang siyensya at relihiyon ay magsasama sa iisang di matatawarang katotohanan. Pangako, pagkatapos ng video na ito, hinding-hindi na magiging pareho ang pananaw mo sa mundo. Sang-ayon ka man o hindi, siguradong mayroon kang pag-iisipan, kaya isulat na ang iyong opinyon sa comments ngayon na para lubos nating maintindihan ang laki ng sakuna o sa kabilang banda, ang tagumpay na ito, bumalik muna tayo ng kaunti. Sa loob ng libu-libong taon, ang siyensya at relihiyon ay nag-exist sa isang komplikadong sayaw. Minsan nag-aaway sila, tulad ng kaso ni Galileo. Minsan naman, sinubukan nilang magkaisa na sinasabing ang siyensya ang sumasagot sa tanong na paano at ang relihiyon sa tanong na bakit. Para sa bilyon-bilyong tao, ang pananampalataya ay isang personal na pagpili, usapin ng konsensya at tradisyon. Samantala, para sa milyon-milyong iba, mga ateista at agnostics, ang kawalan ng ebidensya ang pundasyon ng kanilang pananaw sa mundo. Ang buong sibilisasyon natin, ang ating mga batas, moralidad, sining, lahat ito ay nakatayo sa isang marupok na balanse ng pananampalataya at kawalan ng pananampalataya. At ngayon, isang araw, gumuho ang balanseng ito. Ang patunay sa pagkakaroon ng Diyos ay hindi lang basta bagong tuklas. Ito ay isang pangyayari na bumura sa libu-libong taon ng kasaysayan ng tao, filosofiya at mga debate. Ito ang katapusan ng isang lumang panahon at simula ng isang bagay na ganap na hindi pa natin alam. Kaya, nangyari na nga. Ano kaya ang magiging unang reaksyon ng mundo? Isipin ang isang pandaigdigang pagdagsa ng impormasyon. Bumagsak ang mga social media network dahil sa sobrang traffic. Maglalabasan ang mga tao sa mga kalsada. Ang ilan ay kakanta at yayakap. Naniniwalang ito ang katuparan ng matatandang propesya. Ang iba naman ay mamimili ng pagkain sa takot. Iniisip na ito na ang katapusan ng mundo. Lahat ng telebisyon sa buong mundo ay magiging live. Tampok ang mga pisiko, teologo, pilosopo at politiko na pilit ipinapaliwanag ang hindi maipaliwanag. Sa unang ilang araw o marahil linggo, mapaparalisa ang mundo. Titigil ang ekonomiya. Walang sino man ang makakaalam kung ano ang susunod na gagawin. Ito ay isang lubos na pagkabigla, isang pagbabago ng pananaw para sa 8 bilyong katao ng sabay-sabay. Para mas mailarawan, isipin ang isang montage ng mga eksena. Ang Times Square na puno ng mga taong nakatulala sa mga screen. Ang Vatican kung saan naghahanda ang Santo Papa ng isang mahalagang mensahe. At isang laboratorio kung saan ang mga naguguluhang siyentista ay nakaturo sa isang graph na nagpapakita ng kakaibang signal. Ang malaking tanong ngayon, ano ba talaga ang kanilang napatunayan? Anong uri kaya ng patunay ito? Ito ay kasing halaga ng mismong natuklasan. Maaaring natuklasan ng mga astrophysicist sa relic radiation ang isang napakakomplikadong code na nagsisilbing pirma ng may likha. O kaya naman, sa quantum physics
ay may natagpuan silang equation na naglalarawan sa paglikha at nagtuturo sa isang matalinong pinagmulan. Paano kung ito ay senyales mula sa ibang universo, isang direktang komunikasyon, ang uri ng patunay ang siyang magdedetermina sa lahat. Iba ang makahanap ng patunay sa pag-iral ng isang abstrakto at unang talino, isang walang mukhang arkitekto ng kosmos. At ibang-iba naman ang makatanggap ng direktang mensahe na nagsisimula sa mga salitang, "Kumusta mga anak ko?" Dito nakasalalay kung magsisimula ang isang panahon ng kaliwanagan o isang panahon ng ganap na kontrol. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga taong, para sa kanila, ay magiging malaking personal na dagok ang balitang ito. Ano kaya ang mangyayari sa ateismo? Sa loob ng maraming siglo, itinayo ng mga ateista ang kanilang paninindigan sa lohika at sa kawalan ng anumang matibay na ebidensya. Ngayon, tila nawasak na ang kanilang pangunahing argumento. Biglang magiging salungat ba sa katwiran ang ateismo? Ang kawalan ba ng paniniwala ay maituturing ng parang pagtanggi sa katotohanan na bilugang mundo? Marahil, lilitaw ang mga bagong uri ng pag-aalinlangan. Tulad ng, oo, mayroong tagapaglikha, ngunit hindi ito nangangahulugang siya ay mabuti. O kaya, hindi ito Diyos, kundi isa lamang mas advanced na sibilisasyon na pinagkamalan nating Diyos. Ngunit ang klasikong ateismo ni Richard Dawkins ay malamang na matatapos na. Ito ay magiging napakalaking psikolohikal na dagok para sa milyon-milyong tao na ang buong pananaw sa mundo ay guguho na parang abo. Isang maling akala na maaari nating tuwirin dito ay ang pag-aakalang lahat ng ateista ay agad na maniniwala. Hindi. Sa halip, malamang sila ang magiging pangunahing kritiko at oposisyon sa bagong kaayusan. Pero paano naman ang mga pandaigdigang relihiyon? Tila, ito ang araw ng kanilang pinakamalaking tagumpay. Ang mga Kristiyano, Muslim, at Hudyo, lahat sila ay magsasabi, sabi na nga ba, subalit hindi magtatagal ang kagalakang ito. Dahil agad nalilitaw ang katanungang, kaninong Diyos nga ba ang napatunayan? Kung ang ebidensyang siyentipiko ay magpapakita ng isang manlilikha na tumutugma, halimbawa sa pananaw ng mga Kristiyano, ano kaya ang gagawin ng 1.5 bilyong Muslim? O kaya, kung kabaliktaran, sa halip na maging punto ng pagkakaisa, ang sandaling ito ay maaaring maging simula ng pinakamadugong relihiyosong digmaan sa kasaysayan. Bawat relihiyosong grupo ay magsisikap na angkinin ang siyentipikong pagtuklas na idinidiin na ang kanilang mga banal na teksto ang pinakatumpak na naglalarawan sa bagong realidad. Sa halip na magkaroon ng pandaigdigang kapatiran, maaari tayong humantong sa isang pandaigdigang teolohikal na tunggalian. Ngayon, pag-usapan natin ang posibleng kahihinatnan ng mga relihiyong matatalo sa sitwasyong ito. Paano kung ang Diyos na napatunayan ay hindi tumutugma sa anumang inilalarawan ng mga umiiral na relihiyon? Halimbawa, ipapakita ng mga datos na ang universo ay isang simulasyon at ang Diyos ay isang programmer. O kaya naman, maraming lumikha tulad ng sa mga politeistikong paniniwala. Para sa lahat ng relihiyong Abrahamic na nakabatay sa monoteismo, ito ay magiging isang malaking sakuna. Ang kanilang mga banal na kasulatan ay agad na mawawala ang pagiging banal na pahayag at magiging parang halos tama pero may kulang. Ito ay magdudulot ng malawakang pag-alis ng mga mananampalataya at pagbagsak ng mga institusyong panrelihiyon na sa loob ng maraming siglo ay nagkaroon ng malawak na kapangyarihan at impluensya. Sila ay haharap sa mabilis na reformasyon at pag-angkop o kaya naman ay tuluyang pagkawala
Suriin natin ang mismong agham. Ito na kaya ang magiging katapusan nito? Ang agham ay laging nakatuon sa pag-aaral ng pisikal na mundo. Ngunit ngayon, pumapasok na ito sa larangan ng metapisika. Maraming siyentipiko ang maaaring tumangging tanggapin ang mga resulta na nagsasabing may malaking pagkakamali o pandaraya. Ngunit kung ang mga patunay ay hindi mapapasubalian, mapipilitang magbago ang agham. Malamang makikita natin ang pagsilang ng mga bagong disiplina. Halimbawa, ang eksperimental na teolohiya na susubukang pag-aralan ang mga katangian ng Diyos, ang kanyang mga batas at intensyon sa tulong ng mga instrumento. O kaya, ang inhinyeriyang pang-Diyos na susubukang makipag-ugnayan. Ito ay maaaring magdulot ng pinakamalaking paglukso sa kaalaman. Ngunit mayroon ding ibang panganib. Ang agham ay maaaring maging alipin ng isang bagong relihiyon na nakabatay sa agham, mawawala ang objektibidad at kritikal na pag-iisip nito. Ang mga kahihinatnan nito sa pandaigdigang politika ay magdudulot ng napakalaking pagbabago at pagyanig. Kung totoo ang Diyos, ang kanyang kalooban ang magiging pinakamataas na batas. Ang mga sekular na estado na nakabatay sa kapangyarihan ng mamamayan ay maaaring mawalan ng lehitimidad. Isipin ninyo ang paglitaw ng mga bagong rehimen sa politika, mga teokrasya, ngunit hindi nakabatay sa mga sinaunang kasulatan, kundi sa direktang pagsusuri ng mga banal na datos. Sino ang magbibigay kahulugan sa mga datos na ito? Isang bagong kasta ng mga paring siyentipiko, artipisyal na intelihensya. Ang sino mang makakakuha ng kontrol sa interpretasyong ito ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa mundo. Ito ay maaaring magresulta sa pagtatatag ng isang pandaigdigang teokratikong estado o mas malamang sa mga bagong digmaang pandaigdig para sa karapatang magsalita sa pangalan ng Diyos. E paano naman ang pera? Paano kaya magbabago ang pandaigdigang ekonomiya? Sa isang banda, maaaring magkaroon ng malawakang pagbagsak kung mapapatunayan ng buhay na walang hanggan at ang pag-iral ng langit. Bakit ka pa mag-iipon ng kayamanan sa lupa? Ang halaga ng mga material na bagay ay maaaring bumaba ng husto. Maaaring magsimulang magsipagbitiw ang mga tao sa kanilang trabaho ng maramihan at ilaan ang kanilang sarili sa mga espiritual na gawain para makamit ang mas magandang pwesto sa kabilang buhay. Sa kabilang banda, maaaring lumitaw ang isang ganap na bagong merkado. Isipin nyo ang mga korporasyon na nagbebenta ng garantisadong kaligtasan o pagpapahusay ng kaluluwa, soul optimization. Lilitaw ang mga insurance policy laban sa pagkakabilanggo sa impyerno. Hindi mawawala ang ekonomiya, magiging metapisikal lang ito. Ilustrasyon, isang graph ng pagbagsak ng Dow Jones Index sa zero at sa tabi nito, isang patalastas para sa Diyos Coin, mamuhunan sa iyong walang hanggan. Ngayon, hayaan nating lubusang lumipad ang ating imahinasyon. Paano kung ang Diyos na ating natuklasan ay hindi pala ang Diyos na ating inaasahan? Paano kung hindi siya isang mapagmahal na ama, kundi isang malamig, walang pakialam na watchmaker na pinagana ang mekanismo ng universo at saka iniwan na lang? O mas malala pa, isang masamang demiurga tulad sa mga turo ng Gnostisismo, kung saan tayo ay laruan lamang o pinagmumula ng enerhiya. Isipin ang takot at pangamba ng sangkatauhan matapos makakakuha ng siyentipikong patunay na sila ay naninirahan sa isang kosmikong bilangguan na nilikha ng isang baliw na tirano. Ang pagtuklas na ito ay hindi magdadala ng ginhawa kundi ng pandaigdigang kawalan ng pag-asa. Ang buong kultura natin na nakabase sa paghahanap ng kabutihan at katarungan ay magiging walang saysay.
Ito ang magiging pinakamadilim na senaryo sa lahat ng posibleng mangyari. Paano kaya magbabago ang ating pagkaunawa sa moralidad at batas? Kapag naging malinaw na ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga utos ay hindi lang magiging isang moral na pagpili, kundi isang pisikal na batas, tulad ng grabidad. Maaaring muling isulat ang mga batas kriminal ng lahat ng bansa batay sa mga banal na tagubilin. Ngunit mayroon din itong bitag. Paano kung ang mga tagubiling ito ay masumpungan nating malupit batay sa ating pamantayan? Paano kung hilingin ng Diyos ang mga sakripisyo o lubos na pagsunod? Mahahati ang lipunan. Ang ilan ay igigiit ang bulag na pagsunod sa kalooban ng lumikha, gaano man kasama o kakilakilabot ang kanyang mga utos. Ang iba naman ay maghihimagsik laban sa makalangit na tirano, ipagtatanggol ang mga makataong pagpapahalaga. Ito ang magiging huling pagpili sa pagitan ng kalayaan at pagsunod. Isa sa mga pinakamatandang at pinakamalalim na tanong ng sangkatauhan ay, ano ang kahulugan ng buhay? Kung mapatunayan ang pagkakaroon ng Diyos, tila nakakuha na tayo ng sagot. Ang kahulugan daw ay ang sundin ang kalooban ng may kapal at makamit ang buhay na walang hanggan sa mas mabuting mundo. Ito ay maaaring magdulot ng matinding ginhawa sa milyon-milyong nagdurusa sa eksistensyal na kawalan o pakiramdam na walang saysayang buhay. Ngunit hindi ba nito babawasan ang halaga ng isang mahalagang bagay? Ang ating buhay ay napakahalaga dahil mayroon itong hangganan at ang kahulugan nito ay tayo mismo ang lumilikha. Kung ang kahulugan ay ibibigay sa atin mula sa labas, hindi ba tayo magiging simpleng mga tau-tauhan lamang sa dula ng iba? Maaaring ang pagkaalam sa huling patutunguhan ay magpawalang halaga sa mismong paglalakbay. Maaaring mawalan ng gana ang mga tao na lumikha, maggalugad at magmahal para sa proseso mismo at gagawin na lamang ang lahat para sa marka sa huling pagsusulit. Matagal nang pinag-iisipan ng mga teologo ang tinatawag na problema ng kasamaan. Kung ang Diyos ay lubos na makapangyarihan at lubos na mabuti, bakit napakaraming pagdurusa, sakit at kawalang katarungan sa mundo? Kapag nagkaroon ng siyentipikong patunay sa Diyos, ang tanong na ito ay hindi na lang magiging pilosopikal, kundi magiging isang napakapraktikal na usapin. Malalaman natin ng buong katiyakan na mayroon ngang tagapaglikha at makikita natin sa ating paligid ang tila pagwawalang bahala niya. Maaari itong humantong sa dalawang posibleng konklusyon. Una, ang Diyos ay hindi pala lubos na mabuti at wala siyang pakialam sa ating mga pagdurusa. Pangalawa, ang pagdurusa ay bahagi ng kanyang plano, isang uri ng pagsubok para sa atin. Pero alinman sa dalawang ito ay nakakapanindig balahibo. Ang unang konklusyon ay nangangahulugang nag-iisa tayo sa ating sakit at hirap. Ang pangalawa naman, ang ating mga pinagdadaanan ay sinadya o pinlano. Ang makipagkasundo o tanggapin ang alinman sa mga ito ay magiging napakabigat at halos imposibleng gawin. Kung mayroong kawalan ng kapangyarihan at impormasyon, kaagad na lumilitaw ang mga impostor. Sa sandaling mapatunayan ang pag-iral ng Diyos, libu-libong bagong propeta, mesyas, at guru ang magsisilitaw sa buong mundo. Bawat isa sa kanila ay magsasabing siya mismo ang may direktang ugnayan sa may lalang at alam ang kanyang tunay na kalooban. Libu-libong bagong kulto ang mabubuo mula sa mga tila walang pinsala hanggang sa lubhang mapaminsala. Ang mga taong nasa kalagayan ng gulat at labis na pagkalito ay magiging madaling biktima ng mga mapagsamantalang ito. Magsisimula ang isang panahon ng malawakang espiritual na panlilinlang. Halos imposibleng makilala
ang tunay na propeta mula sa huwad na magdudulot ng mas matinding kaguluhan at pagkakawatak-watak sa lipunan. Paano kaya babaguhin ng ganitong pagtuklas ang sining at kultura? Sa isang banda, posibleng makita natin ang pagsilang ng isang bagong renasimiento. Ang mga pintor, musikero, at manunulat na bibigyan ng inspirasyon ng pinakadakilang pagtuklas sa kasaysayan ay lilikha ng mga obra maestrang may temang panrelihiyon. Magiging mas ingrande pa ang mga katedral at mas marilag ang musika. Ngunit, posible rin ang kabaligtarang epekto. Kung matutuklasan na ang Diyos ay walang pakialam o malupit, maaari itong magluwal ng pinakamadilim at pinakanihihilistikong sining, mga pinta na puno ng kawalan ng pag-asa, musika na nagpapahayag ng kosmikong lagim. Ang kultura ay magiging salamin na nagpapakita ng isang bagong at nakakatakot na realidad. O baka naman tuluyang mamatay ang pagkamalikhain. Dahil bakit pa nga balilikha kung ang pinakadakilang gawa ay naibunyag na sa mundo? Mula sa pandaigdigang pananaw, idirekta naman natin ang usapan sa personal na antas. Paano kaya nito babaguhin ang pananaw at pakiramdam ng bawat isa? Marahil, para sa marami, ito ang magiging pinanggalingan ng di maipaliwanag na ginhawa at kapanatagan. Maaaring mawala ang takot sa kamatayan. Ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkakaroon ng bagong pag-asa na muli silang magsasama. Dahil dito, posibleng bumaba ang antas ng pagkabalisa at depresyon sa buong mundo. Gayunpaman, para sa ilan, ito ay magdudulot ng isang napakalalim na krisis sa pagkatao. Ang kaalaman na palagi kang minamasdan at hinuhusgahan sa bawat galaw mo ay maaaring hindi makayanan. Ang pagkawala ng kalayaan sa pagpili, ang pakiramdam na parang isang papet lang. Ang lahat ng ito ay maaaring bumagsak kahit ang pinakamatatag na isip. Maaari tayong humarap sa henerasyon na sabay na pinakamasaya at pinakamalungkot sa buong kasaysayan. Paano kaya magbabago ang takbo ng iyong buhay? Ang Lunes mo, halimbawa, mananatili ka pa rin bang maipit sa trapiko papasok sa opisina? Pero para saan pa kung ang trabaho mismo ay wala ng dating saysay? Paano mo naman palalakihin ang iyong mga anak? Tuturuan mo pa rin ba sila ng agham o susundin na lang ang isang bagong katisismong napatunayang siyentipiko? Maaapektuhan din kaya ang relasyon mo sa mga mahal sa buhay. Ang dating pagtatalo sa politika habang kumakain ng hapunan ay maaaring mapalitan ng mga debate tungkol sa tamang interpretasyon ng kalooban ng may likha. Maging ang pinakapayak na pang-araw-araw na bagay tulad ng pagpili ng pagkain, damit o libangan ay maaaring suriin at balikan sa ilalim ng bagong perspektibo ng kaalaman. Ang simpleng pamimili sa tindahan ay posibleng maging isang moral na pagsubok. Sa huli, ang buhay ay magiging mas simple at mas malinaw para sa atin. O di kaya'y magiging lubhang komplikado at hindi na makayanan. Isipin natin ang isa pang nakakapangilabot na posibilidad. Napatunayan na natin na mayroong Diyos. Batid nating siya ay buhay at naroroon. Ngunit, siya ay nananahimik. Nagsisikap tayong magpadala ng mga hudyat, nagdarasal tayo, nagsasagawa tayo ng mga pag-aaral at eksperimento. Ngunit ang tanging tugon ay isang nakakabinging katahimikan. Maaaring mas nakatatakot pa ito kaysa sa tuklasin na may Diyos na malupit. Guni-gunihin ang matinding paghihirap ng sangkatauhan na alam na mayroon silang ama. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay iniwan sila nito. Bakit siya nananahimik? Binigo ba natin siya? Mayroon ba siyang hinihintay mula sa atin? Ito ay magdudulot ng walang katapusang haka-haka at matinding pagkabalisa. Ang banal na katahimikan na ito ay mananatiling nakakabingi.
Para tayong mga batang nakakulong sa isang madilim na silid na batid na may magulang sa likod ng pintuan, ngunit hindi pumapasok at hindi sumasagot. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, ano kaya ang magiging kapalaran nito? May dalawa rin itong posibleng kahantungan. Ang una, ang pagwawalang kilos. Kapag nasagot na ng sangkatauhan ang lahat ng mahahalagang tanong, maaaring mawalan tayo ng gana sa pag-unlad. Bakit palilipad patungo sa mga bituin kung ang paraiso ay naghihintay na sa atin pagkatapos ng kamatayan? Bakit pahahanapin ang lunas sa pagtanda kung ang buhay na walang hanggan ay nakalaan na sa atin? Maaari tayong maging isang sibilisasyon na walang sawang nagdarasal at naghihintay ng mga utos na tuluyang tumigil sa pagtuklas ng mundo sa sarili nitong paraan. Ang ikalawang landas naman ay kabaligtaran, isang hindi pa nasasaksihang pagtalon. Kung maunawaan natin ang mga batas kung paano nilikha ng may kapal ang universo, maaari nating matutunang kontrolin ang mga ito. Posible pa ngang matuto tayong lumikha ng sarili nating mga universo. Ang progreso ay maaaring tuluyang huminto magpakailanman o umabot sa antas ng pagkadyos. Pero paano naman kaya ang tungkol sa mga alien? Ang pagtuklas na ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa programa ng City at sa paghahanap ng buhay sa labas ng ating planeta. Kung makakita tayo ng mga nilalang na may talino, lilitaw ang isang bagong katanungang teolohikal. Sila rin ba ay mga anak ng iisang Diyos na ating sinasamba? Mayroon din ba silang sariling mga propeta at mga banal na kasulatan? O baka naman, hindi sila nilikha ayon sa kanyang wangis at anyo? Ito ay maaaring humantong sa ideya ng pagiging pinili ng Diyos ng sangkatauhan at maging sanhi ng pang-kosmikong rasismo. O sa kabilang banda, maaaring mapagtanto natin na ang Diyos ay ang lumikha ng maraming sanlibutan at ang ating relihiyon ay isa lamang sa maraming lokal na bersyon ng universal na katotohanan. Ang unang pakikipag-ugnayan sa mga alien ay magbabago mula sa isang paksa ng science fiction tungo sa isang teolohikal na pagtatalo na may sukat na galaktiko. At sa wakas, ang pinakamahalaga, ang pinakamasakit na tanong, ang kalayaan ng kalooban. Kung mayroong Diyos at mayroon siyang plano para sa universo, mayroon pa ba tayong kalayaan sa pagpili? O tayo ba ay mga artista lamang na sumusunod sa isang script na dati nang nakasulat? Kung mapapatunayan na ang ating mga kilos ay nakatakda na, guguho ang pundasyon ng ating sibilisasyon. Ang mga konsepto ng pagkakasala, responsibilidad at katarungan ay mawawalan ng saysay. Hindi mo maaaring husgahan ang isang tao sa pagpatay kung nakatakda na ito para sa kanya. Ang buong sistema ng ating batas, ang ating buong etika ay babagsak. Hindi na magiging sariling Panginoon ang tao ng kanyang kapalaran. At ito marahil ang pinakamataas na halaga na kailangan nating bayaran para sa kaalaman ng katotohanan. Kaya, ano nga ba ang ating konklusyon? Gaya ng nakita natin, ang pagpapatunay ng Diyos sa siyentipikong paraan ay hindi ang katapusan ng lahat ng katanungan. Sa halip, ito ang simula ng walang katapusang dami ng bagong katanungan na mas komplikado at mas nakakabahala. Imbes na mundo ng kaliwanagan at kaayusan, maaaring mauwi tayo sa isang mundo ng kaguluhan, digmaan, at ganap na kontrol. Ang ganitong pagtuklas ay hindi magdadala ng kapayapaan o kapanatagan, kundi magiging pinakamalaking pagsubok para sa sangkatauhan. Mapipilitan tayong muling suriin kung ano ang kahulugan ng pagiging tao, kung ano ang tunay na kabutihan, at kung mayroon pa ba tayong karapatan sa sariling kalooban. Marahil, ang buong ganda ng ating mundo ay nakasalalay sa maselang balanse ng kaalaman at pananampalataya, sa kakayahang pumili ng sariling landas,
kahit walang tiyak o pinal na sagot. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay sa kaisipang ito. Kung ang video na ito ay nagpatakaway sa inyo o nagpukaw ng inyong isip, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mahuli sa mga susunod pang malalim na talakayan. Ngayon, ang pangunahing tanong ko sa inyo, isulat sa comments. Paano kayo personal natutugon sa ganitong balita? Ano ang unang magbabago sa inyong buhay?